Hello guys, magandang araw. Nagbabalik po tayo muli dito sa ating bahay. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa may Dasmariñas, Cavite. Ang name ng subdivision ay ang Sierra Vista Ayana. Dito sa may malapit sa may SM Dasmariñas tsaka Robinsons. Ang dinadaanan ko ngayon ay ang Aguinaldo Highway. Diretso lang natin ito papasok. Tapos doon tayo liliko sa may Governor's Drive. Ang location ng property ay madadaanan siya kapag sasakay kayo ng bus papuntang or biyaheng Tres Martires galing sa PTEX. Dito yung dadaanan. Pwede kayong bumaba lang doon sa pinaka-entrance ng Sierra Vista. May vlog na din pala ako dito nung nakaraan na panoorin niyo lang po kung gusto nyo makita. Pero yun naman ay sa may Sierra Vista talaga mismo. Yung Sierra Vista at saka yung Sierra Vista Ayana ay magkahiwalay po. Pero magkatabi lang sila ng subdivision. Parang isa lang naman na may-ari itong subdivision. Bali yung Sierra Vista ay dito sa may pakanan. Tapos yung Sierra Vista Ayana ay pakaliwa naman. Mas malawak po itong Sierra Vista Ayana. Ito yung sinadyang umpuntan kasi tatlong foreclose po yung property na nandito. Kaya ayan, tingnan natin siya. Sundan na lang ang ating biyahe. Sa mga bago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong bagong upload. And then, disclaimer lang, hindi po kami agent or connected sa Pag-ibig Foreclosed Properties. Kagaya lang din kami na nagbibida para makakuha ng sariling bahay. Nandito na tayo sa may crossing. Kung kakaliwa ka dito ay yung SM Dasmariñas. Tapos dito tayo papasok sa may Robinsons. Ayan, nasa harap lang yung Robinsons. Papasok tayo dito sa may Governor's Drive. Diretso na natin siya hanggang makarating tayo doon sa may location ng entrance ng Sierra Vista. Marami din po pala ditong mode of transportation. Merong tricycle, jeep, bus. At kung meron kayong sarili sa sasakyan na mas maganda. Ang lawak nitong kalsada din ng Governor's Drive kaya hindi siya struggle sa traffic. Pero yung Aguinaldo Highway is malamang siksikan din talaga na kapag rush hour kaya medyo ma-traffic din talaga siya. Pero kung ganito naman, tingnan nyo, maliwas naman ang kalsada kaya maganda dito magbiyahe. Daanan nga siya ng mga bus kaya hindi ka problema dito sa transportation. Yung papasok naman ng subdivision is mayroon din siyang mga tricycle na bumabiyahe. Pero, pwede na din siyang lakarin kasi maganda yung paloob nitong subdivision. Marami siyang puno sa may bungad kaya hindi siya mainit. Malamig siya sa paramdam. Pero yung Sierra Vista Ayana kasi, yung papasok niya is medyo distansya siya ng konti dito sa main road. Kaya medyo lalakarin din siya. Lalo na kung yung location nitong bahay is nasa phase 2. Medyo looban siya ng konti. Hindi ko lang kung mayroong bypass doon sa kabilang kalsada. Pero yung papasok niya is dito talaga siya sa Governor's Drive. Papasok sa may Sierra Vista. Nandito na tayo sa may entrance, papasok sa may subdivision. Kakaliwan tayo dito. Nakita natin yung arko ng Sierra Vista. Ayan, marami nga siyang puno. Tapos, dire-diretso natin siya hanggang papunta doon sa may Sierra Vista Ayana. Hindi ko masyadong kabisado dito sa location kasi hindi naman ako taga rito. Pero, meron daw dito malapit na mga schools saka market. Kaya, okay siya. Tsaka malapit lang din naman ito sa may Robinsons, Dasmariñas. Kaya mas maganda din na pasyalan. Sa kilid nga nito ay mayroong school, ang Immaculate Conception Academy. Ayan, check nyo lang siya kung gusto nyo tumira dito sa subdivision or kung kabisado kayo dito. And ang ganda nito ang Sierra Vista, ayan kasi paakyat siya. Kaya safe na safe siya kapag pag-uusapan natin yung baha. Ito yung pinaka-entrance gate ng Sierra Vista Ayana. Ayan, meron pang aso. Dire-diretso lang tayo hanggang doon sa may phase 2. Ang location kasi nitong tatlong properties na naka-foreclose ay nasa may phase 2 siya banda. Pero ang ganda nito kasi yung nasa block 5
ano siya, along main road lang siya. So, madadaan naman siya dito. Ang inuna ko lang ay yung sa dulo kasi hindi ko naman kabisado yung mga block dito, pero ayan, makita niyo siya mamaya. Diretso lang tayo. Ang ganda dito kasi ang aliwalas. Tapos maganda din yung design ng mga bahay. Parang kagaya siya ng Chira Verde. Hindi pala. Sa Valle Verde pala na design. Ayan, kagaya lang siya din doon. Ang ganda nga kasi yung mga bahay dito is bago pa pero foreclosed na siya. Parang hindi naman tinuloy ng mga dating may-ari yung pagkuha. Or hindi tinuloy hulugan. Siguro kasi ang kinuha nila tayo is pandemic. Kaya wala silang, or baka nawalan ng trabaho or walang pambayad. Hindi tayo sure pero yun ay opinion lang naman natin. Swerte na makakuha dito kung kung bet nyo talaga itong location. Para sa akin ang ganda nitong location eh. Siya, very accessible siya sa main road ng Governors Drive. Kaya perfecto. Nasa inyo naman kung gusto nyo mag-bid dito, makikita nyo yung itsura ng bahay, ang gaganda pa eh. Per unit pa naman yung mga units dito, wala siyang improvement. Na diretso lang siya foreclose. Para sa akin din siguro, ang laki din siguro ng hinulog na rito kasi yung minimum bid price niya ngayon is na siya yan. Medyo mataas na din siya. Nasa mga 1.8, 1.5 million pataas. Kaya pero panalo naman kasi yung lot area niya malaki din at meron din siyang parking space. Kaya maganda siya. Yan, hindi tipong siksikan yung mga bahay dito. Malaki yung niya, space sa harap. Ang naman dito, wala naman daw problema dito sa tubig kasi naman sila, naka-prime water naman daw sila dito kaya hindi siya issue. Nandito na tayo sa unang property. Ito yung pinaka-block na. Ito ay ang block 2 lot 4. Makikita nyo naman, mukhang bago pa yung bahay at napaka-safe ng pwesto niya kasi tingnan nyo. Ayan, naka-elevate yung pinaka-tinitatayuan niya. Mas mataas, kaya safe na safe lalo ito sa baha. Although mataas na portion na ito dito ng subdivision, pero mas safe pati yung bahay. Ayan, saka ang ganda dito kasi wala siyang katalikuran. Bali, pader na po yung likod nito. Kaya, ayun, kung gusto niyo itong itsura ng bahay na walang katalikuran, mas maganda siya. Ito nga yung itsura niya sa loob. Tingnan natin siya. Ayan. Nakita niya siya. Bare unit pa din naman siya. Ito yung hagdan niya paharap. Paakyat. Tapos, ayan. Yung pinto niya kasi dito sarado. Kaya hindi natin siya masilip. Pero mukhang bago pa naman yung bahay. Ayan. May mga nakatambak lang dito mga gamit or basura sa labas. Or mga pera-perasong ritaso yata yun. Pero ayan yung itsura niya. Kompleto din naman yung pinto niya. May paskil dito sa Pag-ibig or poster. Ayan, naka-steel deck yung ceiling niya. Yung mga pinto niya sa likod, sa CR at sa likuran palabas ay pa siya, andyan pa. Halos kompleto pa ito ha. Parang hindi naman nagalaw itong unit na to. Ayan yung poster ni Pag-ibig. Di ba maganda pa siya? Bare unit nga lang. Kailangan niya lang siyang ipaayos kapag nakuha niya ito sa Pag-ibig. Nasa first public auction siya, kaya tingin ko maraming magbibid pa rin naman nito. Although meron kang ilalabas na cash out na 5%, yung cash out naman ay ibaba siya sa pinaka-total price or pinaka-total bid price nyo kapag nakuha nyo sa Pag-ibig. Pero ingat lang din kasi yung bid band or 5% na cash out ay non-refundable siya. Kaya make sure na kung magbabayad na kayo ng down payment kung kayo ang mananalo, ay make sure na din kayong kukunin niyo yung bahay. Kasi kapag namatras kayo, hindi niyo na mababawi yung dinaw niyo ng 5% cash out. Ayan yung rule ni Pag-ibig sa bidding. Kaya yung iba, nagtatyaga sila sa sa negotiated sale. Kasi sa negotiated sale, ang ilalabas mo lang na cash out is 1,000 lang. Tapos, pwede mo na siyang i-take out yung bahay through long-term loan. Or kung meron kayong pang-cash, mas maganda din talaga kapag may pang-cash kasi merong discount. Pero ito sa first public auction, wala kayong option na magka-discount. Mapa short-term, cash or long-term, no discount talaga siya. Ang ginagawa naman ng iba, nag-aabang sila sa negotiated sale or sa second public auction kasi merong discount doon kapag cash. Yun ay kung meron kayong pang-cash. Pero kapag long-term payment naman, lang, sa negotiated sale lang din makakuha ng discount na 10% kapag long-term. Sa first at second auction, kapag long-term, wala pa rin pala naman siyang discount. Although sa second public auction, kapag kinas nyo siya ay meron kayong 10% and then kapag short-term or 12 months nyo siyang babayaran, meron kayong 10% discount.
Itong property available sa first public auction, no discount under Trans SPB 301. Ang acceptance of bid offers is from November 6 to 10 and then ang opening of bid offers is on November 15. Ito ang item number 67 with property number 815-202-3061-30111. Ang property location is at Kira Vista, Ayana, Phase 2, Block 2, Lot 4, Barangay Langkaan, Ayana, Dasmariñas, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 50 square meter and then floor area of 44.50 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,847,100 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 32,924.29. Ang PCT or CCT number niya is 057-201-8022-801 at ito ay isang unoccupied property. Ayun lang, punta naman tayo sa pangalawa at pangatlong property. Bali, dito ko na muna tatapusin itong video. Idugtong natin sa kasunod na video ang kasunod na dalawang property. Bye for now.